Marami sa atin may kinakalabang giyera internally, okay? Meron pong financial battles, meron tayong health battles. I was talking to one friend kagabi sa isang funeral na ginawa ko. Kaka-recover lang niya from thyroid cancer. And then family conflicts, another battle na mahirap din kalaban. And then emotional, yung personal struggle natin, mental and all. And sometimes nararamdaman po natin sobrang laki ng kalaban. Parang wala tayong laban minsan, ano? But the Bible reminds us something powerful, na hindi lahat ng laban ikaw dapat ang lumaban. Alam niyo po, ang ganda po ng verse na isi-share ko sa inyo ngayon. Sabi sa 2 Chronicles 20:12. Yan. Tandaan niyo po itong verse na to dahil ito ay napakaganda. For we have no power to face this mighty army that is attacking us. We do not know what to do, but our eyes are fixed on you. Alam niyo po, ito si King Jehoshaphat. Napakalaki po ng armies na kalaban niya. Isang malaki yung na army yung parating, nagtulong-tulong mga kalaban niya. So instead of panicking po, yung hari po may ginawang kakaiba. Ano niyo po una niyang ginawa? Nagdasal siya. Ano niyo po, minsan yung dasal, last resort na natin. May mga kasabihan nga po, ang dasal para nating spare tire. Kung hindi tayo flat, hindi natin nahagilapin. Saan ba spare tire ko? So wag po natin gawing spare tire ang prayer. Kasi po, yan po ang, para sa akin, isa sa pinaka-powerful na weapon. Kaya nga ito pong programa natin na to dito kay Brad Ted, bago magsimula na 6:00, dasal muna. Kasi po, we're tapping to the supernatural realm. Itong nakikita mo, yung connection mo, yung pera mo, yung gagawin mong diskarte, physical realm po ang tawag dyan. Nandyan yung kaibigan mo sa gobyerno, hingi kang tulong and all. Pero sa supernatural, yan po tumatap ka kay God. So, prayer po. Pangalawa pong ginawa niya, nag-fasting sila, nag-ayuno, at nag-worship kay God. Alam niyo po, minsan ang battle kasi hindi lahat against flesh and blood. Before the battle even started, they were already singing and worshiping si God. Ano po ginawa ng Diyos as I end? God confused the enemy. For whatever reason, of course, miracle po ito, no? Kinonfuse niya yung mga kalaban and they defeated the enemy. And sometimes God wins the battle in ways we never plan. May diskarte ka na sa isip, ito na gagawin ko, uutang ako rito, pambayad sa isang utang ko, and then nagkapatong-patong na yung utang natin. Alam niyo po, yung prayer and worship is a warfare. Okay? When you trust God in the middle of the fight. Yan po yung pinakamagandang kalasag. At again, gusto ko lang po kayong i-remind, ang ganda po ng verse. Kapag hindi mo na alam ang gagawin mo sa bayarin mo, hindi mo alam ang gagawin mo sa financial at physical na problema mo, pagka wala kang kalakasang harapin yung mga battle na personal na kinakaharap mo, sabi dito, pag hindi na po talaga namin alam ang gagawin, mananatili po yung mata namin nasa iyo. Pag inalis mo mata mo sa Diyos, then dadali mo sa iba yan. Doon na po nakakawindang-windang ang diskarte natin. Pag tumungo na tayo sa mga illegal, immoral na pamamaraan, dahil yan po ay hindi kaaya-aya sa Diyos, diyan na po magkakapatong-pato. Maaaring masolusyonan panandalian, pero hindi po siya long-term na solusyon dahil dadagdag lang yan sa magiging problema mo in the future. In fact, as I end, pag tiningnan mo yung mga problema mo, yan po yung mga panahon na hindi ka sumunod sa mga pamantayan at katuruan ng Diyos. So question, ano pong battle ang pilit kong kinakalaban ngayon on myself? Yung alone, yung ikaw lamang dumidiskarte. Pangalawa, am I trusting my strength more than God's power? Nagre-rely po ba tayo sa connection, sa protection na galing sa pera, at mga connection natin na maaaring tumulong sa atin more than the power of God? So let me just end again sa verse, sa 2 Chronicles chapter 20 verse 12. For we have no power to face this mighty army that is attacking us. We do not know what to do, but our eyes are on you. Ay manalangin, Panginoon, salamat po dahil unang-una buhay kami, Lord God, at kami ay may pagkakataon tumawag sa iyo. Lord, yung kalakasan namin pagising ngayon, ito po yung senyales na may pag-asa pa. Lord, alam namin, tataas ang kuryente, bilihin, gasolina. Lord, ito yung mga bagay na wala kaming kontrol. Alam nga namang direkta kaming tatawag sa liderato ng US at Iran na tumigil na nga kayo. Lord, ito yung mga bagay na beyond our control. Kaya Panginoon, sa mga bagay na makokontrol namin, yung aming response sa ganitong klaseng problema at sigalot, yun Lord, makokontrol namin. To keep calm, to pray, to worship you, to do yung kaya namin gawin at the end of the day. Pero Lord, ito inaalay-alay namin sa iyo. Sila sa alay-alay namin, Lord, sa iyo na ito mga bagay na to, wala kaming kontrol, pero ikaw ang may kontrol ng lahat. That's why we fix our eyes on you. In Jesus' name. Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides.